Lord Spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Herod the Tetrarch heard of the reputation of Jesus and said to his servants, "This man is John the Baptist. He has been raised from the dead. That's why mighty powers are worked in him." Now Herod had arrested John, bound him, and put him in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip. For John had said to him, "It is not lawful for you to have her." Although he wanted to kill him, he feared the people, for they regarded him as a prophet. But a birthday celebration for Herod, the daughter of Herodias, performed a dance before the guests and delighted Herod so much that he swore to give her whatever she might ask for. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his promise and the guests who were present, he ordered that it be given, and he had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl, who took it to her mother. His disciples came and took away the corpse and buried him, and they went and told Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue with our desire, to fulfill our desire to know God more and more. And of course, knowledge here does not mean intellectual knowledge only, but personal relationship. Adam knew Eve. So it's not a mental exercise only, but an intimacy. That's why this is eternal life, that we know God and we know the one who sent, referring to our Lord Jesus Christ, meaning not only mental dimension, but also relational dimension. Because knowledge in the Bible covers relationship. So we know God, meaning we acknowledge Him as a Father, or whatever relationship we have with Him. Part of our desire to know God, and therefore the fulfillment of our humanity, of our being, is to go back to the catechism of the church, which is official teaching of the church, most especially the definitive edition of Catechism of the Catholic Church. And this would be our basis always. So, akon pirmi hambal sa mga Katoliko, hindi pagpatihi dayon ang nabasa mo, kundi indiin, kundi information mo ina, pero ang butangan mo sa imo trust and confidence sa pagkakatoliko mo in terms of faith and morals, ang approved teaching of the church. Ang problema, wala kasi ni, damo imo ginabasa. Ang problema, ginabasa mo, pero wala ka mangga-check sini. Ti madula kagid, sudlan kagid sang error. Ti ko masudlan ka na sang error, confused ka na, weakened ka na. So, ang worst sina nga error is, ang balon nila ang pari, nga, panulay man na. Tapos ang balon man nilang Blessed Virgin, panulay man na. Kaya tungod gin-open mo, kung di ka daya magpati, kaya hindi na tuod. O tama na, wala may mga sini, subong, nga ginapicture nila ang Blessed Mother, nga panulay. So kada kita mo sa iyaya, ang bata nga nakatanaw sina, may tendency na kada kita kay Mary, may sungay. Nga muna sila sumong magguba. Nga ang good, ginapaint nila nga evil, kagang evil, na paint nila nga good. O tanawan yung mga heroes ninyo bala. Hellboy, may sungay siya, kagalin siya sa impyerno.
Hellboy, nga sini, kontraya, Hellboy. Na, ti subtle ina, kung hindi kita kabalo nga parents, kami nga pari, gina-change ang narrative, gina-change ang definition. Nga mas nami, nga may sungay, pero buot. Pero may sungay siya, kag may panulay gid siya, pero buot. Kaglaw ay, nga blessed mother, wala sungay, pero panulay gali. Ati. Di ka nakakuha yung narrative. Bungang isip na ya. Kag gusto nila i-destroy ang iyas ang simbahan, narrative sang simbahan. Para nga kumaga, devotion kita kay Mary. Tapos ang mga kabataan, ay, panulay na. O, te, guba na. Tanawab lang mga games. May mga bangkil ang mga tsura sang mga sang mga heroes. Tiding kakakita sila. Tapos, mga krimen, ang hero nila gapamatay tao. Kay in the name of justice. Ano na siya. Di mentality sang kabataan na pwede gali ka pamatay tao basta unjust siya, pwede ko siya mapatay, pwede ko makuha itong iya property, kagihatag sa Robin Hood principle. Pero wala ginagatudlo simbahan nga Robin Hood, hindi immoral na iya. Kuwaon mo to, tapos hatag to sa pihak, di. Immoral na iya, illegitimate na yung pag-acquire sang properties. So careful, most especially sa silinga time, nga kadamo sang atong sources, sang doctrines and morals. That's why ako, luyag ko gid nga may ara gid kamo nga ginabasihan. Ano ko ha? Mission of the Catholic Church. Ara na da. Signs and symbols in liturgy. Mass through the centuries. Basahan ninyo ini. The Mass through the centuries. Madula diri, vocation to beatitude, moral conscience, napalagpatan ko lang, hope, faith, definition niya, social life, authority, the common good, may-ari di common good, social life naton, social justice, respect for the human person, equality and differences among men, human solidarity, moral law, the natural moral law, war, merit. Hindi gid man tanan, pero ti ang essential nga doktrina diri. Kuy sa mga seminarista, naga-quote ka kung sino-sino nga mga authors. Pero wala sila ga-quote sa Catechism of the Catholic Church. Sa ila mga write-ups. Ako maestro nila, pangitaan ko gid reliable source. Hindi kung sinuso tong author, bisan famous siya. Reliable source. Kayang iya sinahambal, opinion lang na. That's not the magisterium of the church. Di kung maanad sila, nga puros lang opinion, kung sino tong author, abi nila amon na ang eksakto. Pagtipyok sang author, nagasuporta sa abortion, nagasuporta sa mga immoral nga mga kati gin-idolize mo nga nga author. Gali tanawon mo, lain gali iya mentality, lain na. So, nami gid nga may ara kita nga basis. Gahapos na kay gina-explain sa inyo kag pabalik gid sa sources naton. So tatlo ang importante gid sa aton doctrine in terms of knowledge. Scripture, tradition, pero capital T, and magisterium. Scripture, written word of God. Final, wala sa madugang, wala sa mabuhin sa Bible. Tradition, capital T, living tradition, halin sa mga apostoles, doctrine nila, dogmas naton, mga teachings nila, pero ang may magisterial authority, Pope lang, kag bishop. So kung ang teaching wala nagalin sa Pope, hindi siya magisterial. Doctrinal lang siya. Halimbawa sa akon, ga-teach ako, kagalin sa akon, wala ako authority, wala magisterial authority.
Ako niya is doctrine or opinion. Pero kung magbase ako sa iya teaching, magisterial teaching, na solid niya, kaya mo ng teaching sa church. So, hindi tanan nga tao may magisterial teaching. Ha? Sa Katoliko, hindi tanan nga tao may magisterial teaching. Only the Pope, the College of the Bishops, and the Bishop sa iya diocese. Bisan sino ka pa nga PhD, bisan sino ka pa nga JCD o STD, bisan sino ka pa, kung hindi ka obispo, wala ka magisterial power. Lain ang power sa knowledge. Pwede nagtuon ka, theology, taas imo knowledge compared sa bishop. You have the knowledge, but you don't have the authority. Pero ang obispo, simple lang yan knowledge, but he has the authority from Christ down to the apostolic succession, down sa iya na ginordinahan. So nami gid ng mga obispo, may knowledge, kaya tina-expect nga taas sila, excellent sila, that's why natawag sila excellency, sa virtues, sa knowledge, sa relationship, kag may power. Kag ina nga power, ginhatag na sila, nag-flow na ya, wala na ya nga pag gusto lang arrogate sang power sa self. No, ordination na ya. That's why kung hindi kaya obispo, wala ka dyan magisterial teaching. Amo na ang Katoliko. O tanawabla iban nga reliyon with due respect sa ila. Tanan sila may magisterial authority. Magambal sila mo ni, magambal sila, otoridad na sila sa bilog nga Katoliko, no? Pwede ka katuon sa theology, but simply doctrine ang imo ihambal. Once nga hindi mag-agi sa authority, bishops, popes, and college of bishops, kag wala na aprubahan, it remains but a doctrine, not a magisterial teaching. That's why andam, mga flame of love, andam ka mo, kinangnan diin na naghalin, kaya hindi pwede lang ang knowledge lang, authority. Karon ko knowledge lang, nag-eskwela ka to imuya sang kung ano to nga mga theology nga taas, ikaw na ang sundon. Wala kaya, hindi kay obispo, hindi ka man pope. You see, amo ng magisterium. Magisterium does not limit, but make sure nga hindi adulterated ng doctrine ta. Make sure nga wala sang error nga makapenetrate sa doktrina sang simbahan. That's why ginhimo sila nga obispo. That's why ginhimo sila nga pope. Manugbantay sila. Manugbantay ka, manugdefine ang pope. Manugdefine. Dogma sang assumption. Dogma, gindefine, gingamit sang pope authority. It becomes a dogma. Magisterial teaching. Before, hindi pa na dogma. Pious devotion lang na. Pero sa ulihi, sa research, kag sa mga desisyon, kag mga recommendations ng bishops all over the world, nagdogma ang assumption, declared by the Pope nga si Mother Mary assumed into heaven, body and soul. Wala sang Pope, wala sa ma-declare sina, it remains a doctrine. Lipa, apparition, it remains a doctrine. Mediatrix, hindi siya dogma, but it remains a doctrine. Doctrine does not mean hindi siya tuod, kundi ara pa lang siya sa level nga wala pa yasang magisterial declaration nga tuod ina, kag approve ina. Apparition, tanawabla ko may mga apparition, pagustuhanay. May Father, nakita ko si Blessed Mother, di ina, kundi hindi siya kakita, ti aprubahan na dayon, hindi. Kung aprobahan mo na dayon, mabuang kita kay lain-lain. That's why gaagi sa authorities ang church para mag-approve sila. Kaya hindi na lango-lango, ginatunan na. Natunan. May miracles pa na ganing nga ginapangayo para makasiguro gid ang Pope and Bishops nga halin gid sa Dios. Nang pangayo, iti miracle anay be, ang healing miracle be na. Para mabalaan gid namon nga halin ni sa imo, tapos may healing miracle. Ti pang tawgon pag ang doktor, sisaon pagid na, ano ini, usual ini nga healing, o sudden healing ini, o 1 in a million healing ni. Ti, pila pa na ka doktor, 3 ka doktor, 5 ka doktor, medicine. Yung dili sa lango-lango.
tungod gina-authenticate ka gina-verify. That's why scripture, living tradition, capital T. Kay may mga traditions kita iya nga small letter T. Ang aton nga mga lapas, fiesta, ang aton mga dinagyang, particular traditions na hindi na ya universal. So wala na ya nabilong sa letter T, capital T nga tradition. Particularization lang na sang liturgical traditions nato. Pero naming nga traditions, official teaching of the Pope, kag ang preaching sang Pope. So halin sa kay Peter, tubtub kay Pope Francis. Lastly, hindi tanan nga teaching sang Pope magisterium. Naga-magisterium lang siya kung ginadeclare ya explicitly nga iniiya, based on my authority as Pope, I solemnly declare na naga-magisterium na. Pero kung gin-interview mo siya sa eroplano, kung naghambal siya parte sa isa ka issues, hindi niya magisterium. Opinion na. Now, ang media, ga problema kita permi, kay kung ano to ang narrative nila, kung nagasupport sa ilang narrative, amo itong i-highlight nila. Na, kung ano itong ginkomentar ni Pope Francis, i-highlight nila to kag i-interpret nga daw magisterium na tanan. No. That's why careful. May opinion siya, may sermon siya, may ara sa exhortation. Exhortation is simply suggestion. Precisely exhortation panawag. Pero kung maghambal siya encyclicals, putang balon, taas-taas na ang authority. Kung maghambal siya constitution, butang balon, ginamarkahan niya sang iya pagkasanto Papa. That's why, hindi tanan nga mga comments ni Pope Francis kag sino nga Pope nga sunod, magisterial. Kaya may mga time dira nga simply opinion, most especially kung hindi faith and morals, halin sa politics, sa mga COVID ni, magisterial mo gid ang COVID yan, di man magisterial ang COVID. Magisterial mo ya faith and morals. Yung mga COVID. Opinion na, iyan na sa mga doktorya, competence nila na. Father, naghambal na si Pope Francis. Then, kasi oya na ginhambal, anong authority ang ginagamit sa paghambal? Amo na pamangkot mo. Hindi na. Opinion niya lang na. Exhortation niya lang na. Kadto ka sa encyclicals. Kadto ka sa constitution na dira ka reklamo sa iya kung balaan. That's why, kanami isang simbahan katoliko, kay well-founded siya ya. May scripture, may tradition, kag ang nagabantay, kag nagadevelop, magisterium. Only the Pope, Bishop, kun diocese, pero Pope, kun Universal Church, ang declaration. So thank you, Lord. Wala mo lang ginhatag sa amon ang scripture. In fact, ang tradisyon, una sang sa scripture, kaya ano isulat nila kung wala nila ginpangabuhi na. Una gid ang living tradition. Galing gin-inspire mga authors, kag mga leaders ang simbahan, nga mag-canonize sila, magpili sa mga inspired halima na sa Holy Spirit. And at the same time, ginagwardyahan mo ang teachings ng church sa power of the magisterium. Assured kami, sigurado kami nga ang teaching sa amon Ginoong Hesukristo, wala kung sino nag-adulterate, kung sino nga mga opinion, kundi madangat sa amon subong nga adlaw, pure, authentic, and free from error because of the magisterial authority of the church. Please all stand.